Nagtatrabaho po ako noon. For your information po, share ko. Ayan na, sabi po ng nanay ni Biancy, nagtatrabaho po ako for your information po. So, wala pong masama doon kung nagtatrabaho ka naman talaga, eh okay po 'yun, 'di ba? Walang masama. Ang masama po ay ang magsinungaling, okay? Para sa akin, masamang magsinungaling lalo na't matanda na po tayo. Ha? Okay, pero sige, tingnan natin kung ano yung tawag na ito? O sinabi ng nanay ni dito, Biancy mga pre. Ulitin natin. Nagtatrabaho po ako noon. For your information po, share ko si kahit po kami naglalabada ay kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw. Kahit po sila yung naglalabada, wala pong masama sa paglalabada ha. Marangal po ang trabaho yan. Kumakain po sila ng 3 beses sa isang araw. Marangal po yan. Inuulit ko po, walang masama dyan. Okay? Palakpakan natin kung kayo ay nagtatrabaho, kumakain ng 3 beses sa isang araw at naglalabada. Ang sinasabi ko lang pong masama dito ay magsinungaling. Eto. Pinagpapaguran ko po yun. Pinagpapaguran. Para mabuhay ang mga anak ko. Wala ka bang pangalawan? Sirap ka makahanap ng pangalawan. Opo. Pinangungutang pa po ni mama. Ha? Pinangungutang pa po ni mama. Pinuutang niyo pa? Opo. Wala naman po kasi regular pong trabaho si la mama po. Yun. Ito yung old video. Wala daw pong regular na trabaho si mama niya at pinangungutang yung allowance or yung pang-aral niya. So, may napansin ako sa video ito. Nagsinungaling yung nanay niya. 'Di ba? Kasi isipin natin ngayon, normal naman po talaga na makakain ka ng 3 beses sa isang araw kasi may mga sponsor po na nahakot si Biancy sa kalingap. Kaya yung idadahilan mo na naglalaba ka, nagtatrabaho ka ng laba para makakain ng 3 beses sa isang araw, hindi po ako maniwala dun. Bakit? May mga sponsor na eh. Kaya natural lang na makakain ka ng 3 beses sa isang araw. Yun yung sinasabi ko, maling-mali na magsinungaling ka. Diba? At dito pa lang wala pa kayong sponsor dito Wala pa. Pero sinasabi ninyo na pinangungutang yung pang-paaral. Ito, Utang niyo pa? Opo. ito, Na pangalawan? Opo. allowance, pinangungutang. Diba? So, sa sinabi ng nanay niya dito, yung pinakabagong video na pinlay natin kanina, na nakakakain naman po ng 3 beses sa isang araw kasi naglalabada, hindi po ako kumbinsido doon. Okay? Bakit? May mga sponsor na po. Kahit palitson oras-oras Yan. Please lang, wag niyo pong lulukuhin yung inyong mga taga-suporta, yung inyong mga followers. Dapat maging transparent po kayo kung saan yung kinukuha yung pangkain ninyo. Hindi yung sasabihin galing sa laba. Diba? Galing sa laba, kaya nakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Magpasalamat kayo. Galing po kasi ito sa sponsor. Galing po ito sa sponsor May nagbigay po sa amin. Pasalamat naman po kami kasi syempre, hindi naman namin hiningi yan, pero yun na nga, may nagpaabot na ng tulong. Maging klaro ka, transparent ka. Wala naman pong masama kung aamin ka. Kung magpapakumbaba ka, aamin ka, hindi mo po dapat ikahiya yan. As long as hindi mo sila pinilit na manghingi ka. Okay? Pero yung ganito na inisponsoran ka, nakakain kayo ng masarap na pagkain 3 beses sa isang araw. Tapos ang idadahilan mo, ay kaya po kami nakakain kasi nagtatrabaho naman ako araw-araw Naglalaba naman ako. May trabaho naman ako. Diba? Dito sa bidyong ito, sabi ng anak mo, wala kang regular na trabaho. Bakit ngayon araw-araw may trabaho ka na? Bistado. Pinangungutang pa po ni mama. Ha? Pinangungutang pa po ni mama. Pinuutang niyo pa? Ingay naman ng manok. Gawin kong pulutan yun. Opo. Wala naman po kasi regular pong trabaho si la mama po. Tsaka si papa.
Ayan, walang regular na trabaho sila mama at papa niya. Okay? Walang problema kung hindi regular yung trabaho, no? Lahat naman nakakaranas ng ganyan na minsan may panahon na parang Pasko araw-araw, minsan wala talaga. Normal 'yun sa buhay ng tao, 'di ba? Pero po, sana habang nabubuhay kayo, huwag niyong haluan ng ng kasinungalingan yung buhay ninyo. Ako, hindi man ako nagmamalinis, no? Pero kasi, matanda na tayo para dyan. Oh, matanda na ba? May edad na. Ha? Okay lang siguro, nung mga bata pa tayo, normal lang talaga yan na minsan makapagsinungaling ka. Ngayon, nasa edad ka ng ganito, ikakareer mo pa yan. Di ba? Paano ka uunlad? Oh. Diba? Tsaka nagtatrabaho po ako noon. For your information po. Oh, di ba? For your information po. Nagtatrabaho po ako noon. Sabi ni Beyonce, walang regular na trabaho. Doon lang po tayo sa totoo. Ha? Hindi po natin minamaliit kung ano man trabaho ninyo, wala po. Pangit po magmaliit ng trabaho ng tao, no? Basta legal, okay lang po yan. Ang pangit po ang magsinungaling. Share ko, sige. Kahit po kami naglalabada ay kumakain po kami ng 3 beses sa isang araw. Dahil sa sponsor. Tama, diba? Nagpapaguran ko po yun para mabuhay ang mga anak ko. Pinagpapaguran? Yung mag-claim ng pera sa GCash? Remittance? Bagay, magpapagod ka rin yan. Pupunta ka remittance kukunin mo yung pera dun. Or di kaya sa GCash, pa-cash out ka. Ha? Or di kaya transfer mo sa bangko. Dun mo i-withdraw. Magpapaguran talaga. Ano ka ba? Hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo, nanay. Maging totoo ka naman. Wala ka bang pangalawan? Hirap ka makahanap ng pangalawan. Opo. Pinangungutang pa po ni mama. Hirap. Pinangungutang pa po ni mama. Pinangungutang pa po ni mama. Kung walang kalingap. Ako, wala po kong kinakampiyan sa kalingap o kina Beyonce, wala po. Ina-analyze lang po natin yung sitwasyon dito. No? Kung walang kalingap, sa tingin mo, may sponsor ka ngayon? Sa tingin mo, makakapagyabang yung nanay mo ngayon? Hindi, di ba? Baka, ipinapangutang nyo pa yung pang-araw-araw nyo, pang-aral mo. Baka ganun pa yung mangyari. Di ba? Ito yung problema sa atin na wala pa tayong nararating sa buhay, nauna na yung kayabangan. Hindi po kasi pwedeng iyabang yung binibigay sa'yo ng sponsor. Kasi bigay yun eh. Yung bigay, mawawala yan. Hindi forever yan. So, para sa akin mga pre, hindi po siya pwedeng iyabang. Na papalabasin mo galing sa pinagpaguran mo yon, ibigay pala ng sponsor. Diba? Ito malinaw tong video na to. Hindi po nagsisinungaling ang video. Kaya, Beyonce, pagsabihan mo yung nanay mo. Nay, huwag ka na makialam, napapahiya ako eh. Nabubutasan tayo eh. Diba? Pagsabihan mo yung nanay mo. Kasi the more na ang nanay mo makikialam sa issue na yan sa social media, mahirap. Alam ko mahal ka ng nanay mo, nasasaktan siguro kasi nababash ka. Kaso makapal na rin yung mukha ni Beyonce ngayon kasi sabi niya noon, nasasaktan siya. Ngayon, nagbablog na eh. Ganun talaga pag vlogger kung makapal yung mukha tulad natin. Diba? Yun yung problema. Huwag mo nang pasalihin yung nanay mo kasi katulad nito, nagsali yung nanay mo. Nabutasan kayo. Diba? Yun yung mahirap. Utang niyo pa. Opo. Mm, Wala naman po kasi regular pong trabaho si mama po. Saka si papa. Diba? Ito yung isang video mga pre, no? Bigyan natin to ng reaction itong isang video dito. Ayan.
Alright. Eto. Hindi lang nga po ako napapakinabangan nila eh. Lahat na po ng pamilya ko sunod-sunuran po sa kanila. Si Tomboy nga, Wait lang ah. Ang sabi ni ano dito, ang sabi ni Biancy dito, lahat ng pamilya ko sunod-sunuran na sa kanila. Okay? Posible yun kasi, syempre, nasa kalingap ka nun eh. Diba? Normal lang naman na sumunod ka kasi nag-agree ka naman na magpa-vlog sa kanila noon. Na kung ano yung gagawin natin ngayong araw, eh susunod ka. Kasi content nga eh. Content, susunod ka. 'Di ba? Kasi hindi naman ito content na kalaswaan. Kasi I think nasa tamang edad ka naman. 'Di ba? Ito'y content na love team. Love team po ito, okay? And then isipin ko pa yung sinasabing dinala ka sa liblib na lugar. Mukhang hindi na po ako kumbinsido doon na dinala ka sa liblib na lugar kasi unang-una wala po tayong ebidensya na totoo nga ba yun o hindi, no? Oo. Kung totoo yun, dapat may video ka. At kung totoo yun, at kung alam mo na dadaling ka, dapat di ka pumayag. Diba? Ganun lang po yun. Okay, tuloy natin. Hindi lang nga po ako napapakinabangan nila eh. Lahat na po ng pamilya ko sunod-sunuran po sa kanila. Okay. So, ang dating dito, pinapalabas mo na ikaw ay pinapakinabangan nila. Para sa akin, lahat kayo nakinabang. Okay? Hindi lang po kayo ang nakinabang, hindi lang si Biancy ang nakinabang, hindi lang po ang Kalingap ang nakinabang. Kumbaga, lahat kayo kumita. Okay? Kasama na po dyan yung reactors. Nakinabang din. So, at least, yung pakinabang na yun, lahat naman, napabuti. Kumbaga, napapabuti kayo. Nagpakinabangan kayo, kumita kayo. Napabuti kayo. Ang pangit naman magpakinabangan kayo, tapos wala kayong mapapala. At least dyan, sa pagpapakinabangan ninyo, ang Kalingap nagkaroon, ikaw nagkaroon din. So, anong problema doon? Diba? Trabaho lang. Kumbaga, trabaho lang. Walang personal, Kasi yung ginagawa nyo, trabaho naman talaga yan, Diba? Trabaho para kumita. Love team nga, Mag-e-effort ka bang gumawa ng love team kung wala kayong kikitain? Hindi. Siyempre, trabaho yan. Hindi naman masama yung trabaho nyo kasi gumagawa lang kayo ng content, Natural, sino yung amo mo? Si Kalinga Prab. Susunod ka sa amo mo. Kung ano yung script na gagawin, makikinig ka. Babasahin mo yung script, kaya may script man. Kung freestyle naman, makikinig ka rin kung ano yung gusto ng founder or ni Kalinga Prab. Ganun yun. So bakit parang hindi mo, habang tumatagal, parang hindi mo na gusto? Okay, karapatan mong mag-walk out or mag-back out. Pero, sabi mo, nasasaktan ka, nababash ka, nahihiya ka, nagpatulpo ka pa. Diba? Ayaw mong makita sa camera. Ang tanong ngayon, bakit gumawa ka ng channel? Nasasaktan ka pala. Nasasaktan ka pala sa pambabash sa'yo. Bakit may channel ka na? Bakit ngayon ang galing mo ng mang-asar? Kung talagang nasasaktan ka. Okay, karapatan mong mang-asar din kasi naasar ka ng iilan dyan. Pero kasi ang pinangahawakan natin dito, ang sabi mo nasasaktan ka sa mga bashers. Diba? Stress ka na. Bakit ngayon mukhang hindi naman? So dyan pa lang, Biancy, nakita ko, sinungaling ka. Diba? Pasensya na. Ayun yung nakikita ko, sinungaling ka. Diba? Sinungaling ka po. Yun yung nakita ko dyan. Tuloy po natin to. si Tomboy nga, ginaya lang boses, nasaktan na paano pa si Beyonce na anak. Hindi naman kasi, para sa akin, sige, tuloy natin yung sinabi ni Kapeso. Lang boses, nasaktan na paano pa si Beyonce na anak. Yan nga naman. Okay, para sa akin, kung ginaya yung boses ni Bal Santos Matubang, ginaya ni Beyonce, para sa akin, parang hindi bagay kay Beyonce. Babae siya. Kumbaga, eto yung level niya. Tapos mang-aasar siya sa isa sa nakatulong din sa kanya. So, bababa ngayon yung level ni Beyonce. Yung tingin ng tao sa kanya, bababa.
kababae mong tao, bakit ganyan-ganyan ka? 'Di ba? Hindi natin masisi yung mga nagko-comment diyan. Imbis ang tingin sa'yo, medyo nandun, babagsak ka. Bababa yung level mo. Yun. 'Di ba? Ay, gets niyo po. Naramdaman mo. Naramdaman mo yung ano. Oo, napanood ko na yun. Wala pa naman akong sinasabing masama sa Mm-mm. wala pa naman po akong sinasabi bagang masama sa live ko. Kung kayo nga nasaktan sa ganung paraan lang, ganun lang yung ginawa ni Bian, what more pa kaya yung nangyari sa kanya? Sige nga, ilagay nyo nga yung sarili nyo sa nangyari sa kanya at dun sa pambabash nyo sa magulang ni Beyonce sa social media na wala namang ginagawang masama sa inyo. Ang sabi kasi ng magulang ni naintindihan ko rin bakit nababash yung magulang ni Beyonce. Ang nakita ko lang doon, bakit siya nabash? Isa sa nakita ko lang, ewan ko lang sa napansin nyo, no? Dahil doon sa sinasabing na stress daw sa Beyonce. Sabi ng nanay niya, stress daw sa Beyonce. And din malaman-laman po natin na si Beyonce pala may YouTube channel na, nagla-live na. Diba? So, sabi, iwas sa camera. Pero siya ngayon gumagawa ng YouTube. Well, karapatan naman po ni Beyonce yun. Walang problema doon. Oo. Pero kasi, bakit nabash yung nanay ni Beyonce? Dahil doon sa sinabi ni Beyonce doon sa tulpo. Ng nanay ni Beyonce doon sa tulpo na nababash na yung anak ko, stress na, ayaw nang umarap sa camera, ganyan. Kaya nga, dumating yung punto na sabi ni Beyonce na ayaw nang magpa-vlog sa tulpo, di ba? Oo. Akala ko talaga stress. Sabi ko, kung stress na si Beyonce, malala to. Gulat ako. Nagkaroon siya bigla ng YouTube channel. 'Di ba? So, mababash talaga yung nanay ni Beyonce. Kasi po, ang nanay ni Beyonce ay nagsinungaling sa publiko. Nagsinungaling sa tao na sabi stress daw yung anak niya. Ngayon, kung stress yung anak niya, bakit may YouTube channel at nagawa pang mang-asar? Well, opinion po yan ni Kapeso. Nire-respeto ko naman yan. But, etong sa akin, medyo nilalaliman lang po natin. Kasi, kung stress ka talaga, bakit bakit gumawa ka ng channel? Totoo ba talaga, stress ka? Ha? Minsan, may times pa na para bagang Lahat na nga, hindi lang nga po ako napapakinabangan nila lahat na po ng pamilya ko sunod-sunuran po sa kanila. kita mo yun. Dahil pa rin yun saan? Sa utang Utang na na loob loob. po. Kailan ba pwedeng bayaran yun? Teka lang. Ang palaging naniningil kasi ng utang ng loob is yung mga viewers. Which is, opinion din nila yun, gusto din nila yun. Pero, ang Kalingap ba, nagsabi ba na, wala kayong utang na loob? Nagsabi ba? Ako, hindi ko narinig. Pero, pakicorrect na lang po ako kung may sinabi pa po yung Kalingap. Although hindi talaga nababayaran ng utang na loob. Pero, pag tumulong ka kasi, no? Pag tumulong ka, Hindi po talaga nababayaran ng utang na loob. Pero, dapat ikaw, sa sarili mo, maging grateful ka na itong mga taong ito, minsan, sila'y, hindi ko ito mararating eh. Hindi ako makakuha ng mga sponsors kung wala po sila. Diba? Hindi ako makakuha ng sponsors kung hindi ko sila nakilala, hindi ako na-scout. So, papalakihin pa ba natin yung issue? Siguro hindi na. Respetuhan na lang sa bawat isa siguro. Diba? Ganun na lang siguro. So, dapat ganun yung ginawa ni Beyonce. Hindi na pinalaki pa. Diba? Kaso pinalaki po ni Beyonce eh. Oh. So, yun yung problema. sa isang tao at bukal talaga sa puso mo, well, hindi mo laging kailangang ibato yung salitang utang na loob. Diba? Kasi masaya ka na ikaw yung nakakatulong. Diba? Kung talagang bukal sa puso mo yun. May nagagalit kay Beyonce dahil sa pag-impersonate niya or kung ano man yung pagbabago ng boses niya. Well, karapatan niya yun. Anong masama doon? Diba? Walang masama. Walang masama dun. Sa totoo lang ako ginaya niya si Bal Santos Matubang, walang masama dun. Pero yung tingin ng tao kay Beyonce bumaba. Nang akala nating Beyonce na nandito, ay ganito pala siya. Di bagsak. Totoo po yan. Imagine niyo, isang artista, bigyan ko kayo idea. Isang artista na professional,
Pagpalagay natin basta mag-isip na lang kayo ng isang artista. Professional siya. Magaling umacting, magaling sa action, magaling kumanta, tinitingala ng lahat, nire-respeto ng lahat. And then, sa kabilang banda, biglang nalasing tong artista na to. Pinagmumuran niya yung manager niya naka-live. Ang buong bansa magugulat. Ay, ganyan pala ugali mo. Imbis ang tingin ko sa'yo, yung respeto ko sa'yo nandito, ngayon wala na, bagsak na. Gets niyo po? Yung tiwala at ang respeto sa'yo, babagsak. Yun yung nangyari kay Beyonce ngayon. Walang mali kung gagayahin niya, walang problema. Pero yung tingin sa kanya ng tao, bumaba. Kumbaga yung dollars na 62, naging 33 na lang. Bumaba yung value. Ha? So yun. Doon ang masama doon, yung magulang niya ibinabash na kayo walang ginagawa at kayo ay tuwan-tuwa. O di ngayon naramdaman nyo na kung ano nangyayari kay Beyonce, wala pa nga siyang ginagawa eh. Okay. Walang ginawa yung kalingap. Sino ba yung nauna mag-akusa? Okay? At siguro naman, hindi naman siguro nagkulang yung kalingap para sa akin. Ako, sabi ko nga, wala akong kinakampihan pero para sa akin, hindi naman nagkulang. Kasi yung kalingap, kasi pinatulpo nga sila, di ba? Sumagot din si Bal Santos Matubang. Okay. Dati nga, nakontent ko pa yan si Bal Santos Matubang kasi masyadong, pati si Atty. Garrett, binabanatan niya. Yeah. So, yun. Nagiging patas lang po tayo. Oo. So, para sa akin, both sides may pagkakamali. Pero mas lumalala po ngayon ang pagkakamali ni Beyonce. Kasi may halo na pong pagsisinungaling. About stress daw siya. Sabi ko nga, ang pagsisinungaling, yan eh. Hindi talaga kailanman magiging tama yan. Diba? Stress, tapos nangasar ka. Paano nakuha yung stress doon? Diba? Sabi po ni Michi, wala pong masama sa real talk na may basihan, guys. Buksan po ang mga utak niyo. Tama. Real talk. Okay. Stress po ako, real talk yun. Yeah. Ito, ano ba to? Tingnan nga natin to, mga pre. Ba't walang audio? Tapos pa kulay. Yun naman kung tungkol po kay kay Dr. Love yung Doc. Yung sa po kasi pag selos-selos po. Bakit naman po kailangan po magselos, Doc? Andito lang naman po baga ako sa bahay. Tsaka yung kay Kuya Kapesot po kasi. Siyempre, pumunta po dito sa bahay. Kailangan nating po si Kuya Kapesot. Kahit sino po, kailangan po natin pakisamahan din po. Tsaka mabuti pong tao si Kuya Kapesot. Bakit po natin iiwasan si Kuya Kapesot? May punto naman siya. Kung bisita, alam mo, para sa akin mga pre, pag bisita, asikasuhin natin. Ganun lang po yan. Iba kasi yung issue sa mga banatan. Iba rin yung bisita. Kasi kahit kayo dito, bumisita kayo sa akin. Pagluto ko kayo ng masarap na gusto nyo. Priority ko kayo kasi malayo kayo eh. Diba? Ganun po yun. So, anyway, eto na. Move tayo dito sa isang topic natin. Ayan. Sinong binabanatan nyo dito? Naku, si Dr. Love. Oo. Ito po. Saan na ba yun? Ayan. Ayun sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Ayun, kalimbagin nyo na po yan. Para always po kayong updated po sa ating mga live po dito. Ayan. So, tuloy po tayo mga pre.